Isang araw, ang 7 batang kambing ay napakasaya dahil bakasyon na. Nagkakatuwaan silang lahat sa tabing dagat. Nagbabatuhan sila ng tubig sa mainit na panahon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik na ang magkakapatid sa kanilang tahanan. Maliban sa 2 kambing na lumalangoy pa rin sa tubig, hindi nila namalayan na naiwanan na sila. Ang saya-saya dito sa alon. Habang nagsasaya ang mga munting kambing, lingid sa kaalaman nila na may isang gutom na lobo na umaaligid at pinagmamasdan sila. Nagpaplano kung paano sila lalamunin. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita ang mga kambing na malaking buntot ng isda sa gitna ng dagat. Nagyakapan sila sa takot. Oh, pating ba yun? Kung ganon, kailangan nating bumalik kaagad sa Pampang. At lumangoy na sila sa dalampasigan. Gayunpaman, ang buntot ng isda na kanilang nakita ay sumunod sa kanila. Sa wakas, napagtanto nila na ang buntot ng isda na ito na naanod sa dalampasigan ay sa magandang sirena pala na si Arya. Ha? Ano yan? Isang sirena? Tulungan niyo ko. May mga pasa ang sirena sa buong katawan. Nagtataka sa kung ano ang nangyari sa sirena. Naisip ng mga kambing na iuwi ang sirena para gumaling. Ang lobo naman na nakakita sa nangyayari, hindi maitago ang pagkagulat niya. Isang ideya ang naisip niya na maaaring magdulot sa kanya ng pagkakataon. Kinwento ni Arya sa mga kambing kung ano ang nangyari sa kanya. Paano naman nasira ng ganyan ang buntot mo? Habang pauwi ako, napakalakas ng bagyo. Tumama ang katawan ko sa batuhan habang sinisikap ko pa ring lumangoy. Naisip ng magkapatid ang pamahid na gamot na mabuti para sa sakit ng kambing at maaaring mabuti rin para sa sugat ng buntot ng sirena. Kaya napagdesisyonan nila na iuwi ang sirena. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi sila sapat na malakas na buhatin si Arya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tusong lobo sa harap nila. Lobo! Nagtakbuhan ng mga kambing sa takot at nagtago sa likod ng malaking payong na nakatayo sa gilid. Kinuha ng lobo ang lambat na naiwan ng mangingisda at hinagis ito sa sirena. Bagamat pinipilit ko mawala ng sirena na si Arya, hindi sapat ang lakas niya para maalis ang lambat. Pakawalan mo ako, lobo. Pakawalan mo sabi ako. Tulong! Nahulog sa lupa ang kwintas ng sirena habang nagpupumiglas siya, ngunit hindi niya ito napansin. Dahil mas malakas ang lobo kaysa sa mga kambing, madali niyang nabuhat ang sirena. Isang malaking piging ang maghihintay sa akin mamayang gabi. Hindi alam ng mga takot na kambing ang gagawin. Napansin nila ang kwintas sa lupa at kinuha ito. Dapat nating iligtas ang sirena sa tusong lobo na yun. Naglakbay na ang mga kambing para hanapin ang sirena. Sa kabilang banda, ikinulong ng masamang lobo ang sirena sa hawla sa isang kubo ng mangingisda sa gubat. Lalamunin muna kita. Tapos ay susunod ko ang mga kambing. Nang marinig ni Arya ang mapahamak na plano ng lobo, nabalisa siya dahil alam niyang wala siyang magawa. Samantala, ilang oras nang naghahanap ang magkapatid na kambing sa sirena sa kagubatan. Nakita nila ang lumang kubo ng mangingisda sa di kalayuan. Agad nilang tinungo ito, napaakyat ng burol. Sumilip sila sa bintana at nakita nila ang sirenang si Arya na nakakulong sa hawla. Hinahanda na ng lobo ang malaking hapagkainan. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataong ito. Lumapit sila kay Arya nang hindi napapansin ng lobo. Laking gulat ni Arya nang makita sila. Umalis kayo dito. Ukulihin niya kayo at kakainin din. Pero nagpakatapang ang magkapatid.
Kinuha ng munting kambing ang pamahid na gamot sa kanyang bulsa at inabot sa sirena. Sinabi niyang makabubuti ito sa mga sugat. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng lobo ang mga kambing. Aba, mga kambing! Sa takot ay nagtakbuhan ng mga munting kambing. Pinahira ng sirena ng gamot ang kanyang mga sugat. Kailangan niyang gumaling upang mailigtas ang mga kambing. At nabawi niya ang kanyang kalusugan. Nang wala nang matakbuhan ng isa sa mga kambing, ang sirena na nakabawi na ng lakas ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa liwanag na iyon, ang kanyang buntot ng isda ay naging mga paa ng tao. Tigilan mo ang mga kambing, lobo! Pinulot ng sirena ang lambat na nasa gilid at hinagis ito sa lobo. Tulong! Nahuli ako ng lambat! Gaano man kalakas ang pagpupumiglas ng lobo, hindi siya makaalpas sa lambat at naligtas ang maliliit na kambing mula sa gutom na lobo. Oh wow! Ang galing! Yay! Bayaning sirena! Hindi nakalimutan ng magkapatid na kambing na ibigay ang kwintas sa may-ari nito, ang sirena. Tuwang-tuwa si Arya na naibalik sa kanya ang nawawalang kwintas. Sa huli ay sabay-sabay silang umuwi. Sa ganitong paraan nabuo ang pagkakaibigan ng 7 munting kambing at ng sirenang si Arya. Ngunit ang oportunistang lobo ay hindi kailanman mauunawaan ang ibig sabihin ng pagkakaibigan. Ang munting sirena, malalim na asul na dagat. Noong unang panahon, mayroong isang malaking kastilyo sa tabi ng dagat. Doon masayang namumuhay si Prinsipe Edward at ang kanyang asawa na ang pangalan ay Arya. Siya ay isang sirena. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Sa kailaliman ng dagat sa madilim na yungib ay may isa pang kastilyo. Ngunit ang isang ito ay masamang kastilyo. Naninirahan doon ang masamang kapatid na babae ng hari ng karagatan. Binabalak niyang agawin ang trono ng kapatid. Isang araw, ang masamang bruha ng dagat na si Vega ay lumalangoy kasama ang kanyang alalay na si Snake. May nakita silang isang salamin na kulay lila at nakabaon ang kalahati nito sa buhangin. Isang salamin ng salamangka dito sa ilalim ng dagat? Saan kaya ito galing? Dalhin natin sa kuweba, kamahan. Baka magamit mo ang salamin. Kinuha ni Vega ang salamin at umuwi na sa yungib. Pagdating niya, tumayo siya sa harap ng salamin. Ngunit hindi niya makita ang refleksyon ng sarili o ano paman. Lumipas ang mga araw at ang salamin ng salamangka ay nakalutang lamang at may umiikot sa gitna. Hindi alam ng bruha ng dagat kung paano ito gagamitin. Itatapon na sana niya ito ng may pagbabago sa umiikot sa gitna. At biglang lumitaw sa salamin ang imahe ng may-ari nito, ang masamang reyna na si Hela. Salamin, salamin! May nais akong handog. Ipakita sa akin kung saan ka lumubog. Nagulat si Vega nang makita sa salamin ang isang babaeng tagalupa. Nagtago si Snake sa takot. Kamahalan, sino ang babae sa salamin? Hindi ikaw yan. Ang pugitang mangkukulam na si Vega ay lumapit sa salamin. Tumugon siya kay Hela.
Ang salamin na ito ay nasa ilalim ng dagat at nasa pag-aari ng kapatid na babae ni Poseidon. At ako yun. Hindi makapaniwala si Hela at ng tagapagsilbi niya na si Dunkov sa nakita nila. Isang babaeng pugita na may mahahabang galamay. Narinig na ni Dunkov ang tungkol sa kaharian sa karagatan at binulong niya sa kanyang reyna ang mga kapangyarihan ng mundo sa dagat. Naging interesado si Hela na makakuha ng bagong kapangyarihan mula sa karagatan, kaya may inalok siya kay Vega. Bueno, bruha ng lupa, gumawa tayo ng kasunduan, masamang reyna. Tutulungan mo ako sa problema ko at bibigyan kita ng aklat ng mga sumpa. Naglalaman ito ng malalakas na sumpa. Kinwento ng bruha ng dagat na si Vega sa masamang puso na si Hela ang lahat tungkol sa sirenang si Arya at Prinsipe Edward. Sinabi niya na kung mahuhuli niya ang prinsipe, gagamitin niya ito upang magkaroon siya ng kontrol sa kaharian ng karagatan. Makalipas ang 3 araw mula nang sinimula ni Prinsipe Edward ang paghahanda para sa isang paglalayag gamit ang barko ng ama, tulad ng dati ay nagpunta siya sa unahan ng barko at tumingin sa mga ulap upang suriin ang panahon. Haha! Maaliwalas ang langit, maganda ang panahon, at mataas ang mga ulap. Ang lahat ay perpekto para sa paglalayag. Sumandal naman si Prinsipe Edward sa barandilya upang alamin kung kalmado ang tubig. Ngunit kumahol ang aso ng prinsipe at tumakbo sa kanya at hinihila siya. Wari, nais nitong pababain siya ng barko. Oo, anong problema? Meron bang panganib? Ilang saglit pa, biglang dumilim ang kalangitan. Nagkumpulan ang mga ulap at hinarang ang sikat ng araw. Abot tanaw ang lumitaw na malalaking alon. Gamit ang kanyang kristal na bola, kinokontrol pala ni Reyna Hela ang mga ulap at hangin sa paligid ng barko ng prinsipe. At si Vega ay lumilikha naman ng mga higanteng alon sa kristal na perlas. Pagkatapos, isang napakalaking alon ang humagip kay Edward at hinila siya sa tubig hanggang sa ilalim ng dagat. Samantala sa kastilyo, nakita ni Arya ang terribleng bagyo. Tumakbo siya upang hanapin si Prinsipe Edward. Patakbo niyang pinuntahan ang pantalan kung saan umahon si Dagi mula sa nagngangalit na bagyo. Wala nang oras, Dagi! Si Snake na naghihintay sa ilalim ng dagat ay natagpuan ang prinsipe at itinali niya ang mga paa nito at dinala sa yungib. Inipon ni Arya ang lahat ng lakas ng loob at mula sa pier, tumalon siya papunta sa dagat. Ngunit nakita siya ni Vega sa kristal na perlas at agad niyang ginawang yelo ang ibabaw ng tubig. Kaya tumama si Arya sa matigas na yelo at nasaktan siya. Sinubukan niyang basagin ang yelo gamit ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit masyado itong matigas. Naku, hindi ako makapasok sa dagat. Kagagawa nito ni Vega. Pinipigilan niyang masagip ko si Edward. Nakita ng kanyang munting kaibigan na si Dolphin Dolphy na hindi makasisid sa dagat si Arya. Sinubukan niyang basagin ang yelo mula sa ibaba, ngunit nahirapan siya. Maging ang tagak na si Ringo ay tumulong na rin. Sinubukan niyang basagin ang yelo gamit ang kanyang tuka, ngunit nabigo rin siya. Tumatakbo ang oras. Nakabilanggo si Prinsipe Edward sa yungib ng bruha ng dagat. Nauubusan na siya ng hininga. Ang mangkukulam ng dagat na si Vega ay nakatayo sa harap ng salamin. Itim na salamin sa dagat, ipakita sa akin ang reynang mapayat. Ginawa ko na ang gusto mo, Pugita. Ngayon, bigay mo na sa akin ang aklat ng mga sumpa.
Kinuha ng mangkukulam ang aklat ng sumpa mula sa aparador ng mahika at ipapasok na sa loob ng salamin. Ngunit ang maliliit na galamay ng pugita ay dumikit sa libro. Hindi ito mabitawan ni Vega. Kaya naman hinigop siya ng salamin at dinala siya sa lupain kung saan nakatira si Reyna Hela. Naku, hindi pwede. Paano ako napunta rito? Kailangan kong makabalik sa kuweba ko. Habang ang bruha ng dagat ay nakasalampak sa lupa, nakiusap si Dolphin Dolphy sa higanteng balyena na si Whale Willie na tulungan sila na sirain ang yelo sa ibabaw ng dagat. Mula sa kaharian ng karagatan, lumangoy patungo sa ibabaw ng tubig ang higanteng si Whale Willie at ang cute na si Dolphin Dolphy. Napansin ni Arya si Whale Willie at napagtanto niya ang gagawin nito. Nabigyan siya ng pag-asa. Buong lakas na lumangoy pa itaas ang balyena at nagawa niyang wasakin ang matigas na yelo sa ibabaw ng tubig. Agad na tumalon sa tubig ang munting sirena na si Arya at lumangoy patungo sa madilim na yungib ng dagat. Sa sandaling nasa tubig na si Arya, ang kanyang mga paa ay naging buntot ng sirena. Ang mga kaibigan niya na si Dolphy at Willie ay sumama sa kanya. Ang ahas na doble ang ulo ay nakabantay sa pasukan ng yungib. Tinawag niya ang mangkukulam na akala niya ay nasa yungib pa. Kabahan, may buwisita. Nandito na sila. Saan ka? Papasok na sila. Nainis ang balyena na si Willie sa ahas, kaya pinasok niya ito sa kanyang malaking bibig. Wag! Yak! Ang baho niyang hininga. Ang dilim din dito. Dolphy, bilis! Maghanap ka sa lahat ng silid. Doon ko hahanapin si Prinsipe Edward sa kulungan na buto. Nang marating ni Arya ang kulungan na buto, nakita niya ang prinsipe na wala ng malay. Nakalusot si Arya sa bitak ng buto at agad niyang nilagyan ng mahiwagang buhangin ang labi ng prinsipe upang makahinga ito sa ilalim ng tubig. Tapos, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa prinsipe. Unti-unting naglaho ang kanyang mga paa at napalitan ng pulang buntot ng isda. Buhay ka! Arya! Nakakahinga ako sa tubig? Ito ay kakaibang pakiramdam. Salamat. Niligtas mo ang buhay ko. Halika na, umalis na tayo rito, aking prinsipe. Ang munting sirena na si Arya at si Prinsipe Edward na ngayon ay isa ng lalaking sirena ay magkahawak kamay na lumangoy papunta sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang buhay ay nagpatuloy sa dagat at sa lupain. Kamusta mga ibon? Sana magkapakpak naman tayo sa susunod. Ano sa palagay mo? Makaraan ang ilang araw ng paggapang sa lupa, sa wakas ay nakarating ang pugitang bruha sa baybayin ng dagat at nakabalik na rin siya sa kanyang yungib. At nang makita niya na nakatakas ang prinsipe, Makakaisip din ako ng ibang paraan para masakop ang kaharian ng karagatan. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around.